Okay, pag-usapan natin tong isang, well, medyo nakakagulat na kwento based sa ating source material. Ito yung storya ng isang napakalakas na political figure, si Imee Marcos, na parang kusa raw na isinuko ang kapangyarihan niya sa iba kay Sara Duterte. So, saan ba nagsimula ang lahat ng to? Dito sa isang linyang to na parang biro lang. Pero, alam nyo, ayon sa ating pinagkukunan ng impormasyon, hindi to basta biro eh. Ito raw yung parang unang salbo, yung brutal na pagpapakita ng kung sino talaga ang mas may kapangyarihan. Okay, so pasok tayo sa unang yugto. Tinawag to ng source natin na the public humiliation. Kasi dito raw talaga nagsimula ang lahat eh. Isang comment lang, isang public comment ni Sara Duterte at biglang boom, luhabas daw yung totoong power dynamic sa pagitan nilang dalawa. Para mas maintindihan natin, di ba? Isipin nyo, dati yung pangalang Marcos, sagisag yan ng, well, absolute power. Tapos biglang, noong April 24, sa harap ng maraming tao, sasabihan ni Sara Duterte si Imee Marcos, magpalit ka na ng apelyido. Ang reaksyon ni Imee, tumawa raw. Para sa iba, nagbibiruan lang sila. Pero ang analysis dito ay hindi raw yon pakikisama. Senyalis daw yon ng pagsuko. Ang laki ng pinagbago, di ba? At hindi pa raw diyan natapos. Mula sa Pilipinas, lumipat daw yung eksena sa international stage. Dito sa part na tinawag na hostage on the world stage. Eto, pakinggan nyo to. Sinabi raw to ni Sara Duterte sa Kuala Lumpur. Sabi niya, kaya dala-dala ko siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Grabe no? Para sa source, eto na yung moment na hayagan niyang sinabi na hawak niya si Imee Marcos. Hindi na patago, hindi na metaphor. Isa raw itong power display para makita ng lahat. At yung comment na yon, yung hostage comment, paano yan naging totoong aksyon sa politika? Well, ayon sa source, dito raw yan pumasok sa isang bill na final ni Imee ang President Rodrigo Roa Duterte Act. Ang tingin dito ay hindi raw ito para sa politika, kundi isang act of obedience. Paraan daw ni Imee para gamitin ang posisyon niya para protektahan si dating Pangulong Duterte sa ICC. Basically, sunusunod daw ang ahenda ng mga Duterte. Okay, dito na ram yung aabangan nating lahat. Ang tinatawag ng source na yung pinaka-ultimate, yung hindi na matatangging moment ng pagpapasakop. At nangyari pa to sa Europe. So ganito ang nangyari. Unang-una lumipad si Imee Marcos papuntang The Hague. Alam naman natin kung anong meron sa The Hague, di ba? The Center of International Justice. Ang plano raw niya, makasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto niyang magpakita ng suporta. Political statement sana yon na andito ako para sa'yo. So yon, naghintay siya. Pero, eto na. Matapos lumipad papuntang Europe, matapos maghintay, hindi siya pinapasok. Simple as that, bawal pumasok. Isipin niyo yon, isang senador ng Republika ng Pilipinas, barred from entry? Ang tanong, sino ang nag-utos? Ayon sa source, walang iba kundi si Sara Duterte mismo. At ang rason, wala siyang papel sa kaso. Yun lang. Para sa mga sumusuri sa sitwasyon, eto na yon. Eto na yung confirmation ng power imbalance. At ang ginamit na analogy dito ay napakalinaw. Ang isang puppet ay hindi nakakapasok sa silid maliban kung hihilahin ng puppeteer ang mga tali. Okay, so lahat ng yan nagdadala sa atin sa isang malaking tanong, di ba? Yung pinaka-importanting tanong sa lahat. Bakit? Bakit papayag ang isang Marcos sa ganitong sitwasyon? Ito na nga yung tanong eh. Why would a Marcos kneel? Bakit luluhod ang isang Marcos? Yan ang susubukan nating sagutin based sa analysis ng ating source. Ang teorya rito ay isa raw itong calculated move, isang trade-off. Anong ipinagpalit? Lahat halos. Pride, legacy, yung pagiging independent, pati na yung mismong pangalan at yung mystique ng pagiging Marcos. At para saan? Para raw manatili sa pwesto. Ang takot daw kasi ay yung mawala sa eksena, maging irrelevant. Kaya para makuha ang suporta ng Duterte base, kailangan daw gawing ito. So kung iisa-isahin natin, sa huli, isa lang daw talaga ang dahilan ng lahat ng ito. Isang salita, takot. Takot na makalimutan. At tara tapusin ang lahat, dito na tayo sa huling bahagi. Dito na raw ibinigay yung final verdict,
Yung pinaka-blunt na description ng relasyon nila, na sinasabing kinumpirma pa mismo ng palasyo. Ito raw yung sinabi sa isang palace statement, ang kasunduan ay sa pagitan ng isang manggagamit at isang taong handang magpagamit. Wow, napakadiretso no? Para sa source, eto na yon. Resibo, yung ultimate confirmation. Kaya sa dulo, ganito na lang daw kasimple ang setup. Isang user, si Sara Duterte, at isang willingly used, si Imay Marcos. Ganon kalinaw ang paglalarawan sa power dynamic. Walang paligoy-ligoy. At bago tayo matapos, heto yung isang malakas na takeaway mula sa source. Ang sabi, hindi raw natin nasasaksihan ng isang Marcos na ginigiba. Ang nakikita raw natin ay isang Marcos na kusang sumusuko. At iiwan ko kayo sa linyang ito, na para sa akin, sobrang mapag-isip. Ang Marcos na gustong maging isang Duterte ay naging ang Marcos na nakalimot kung paano maging isang Marcos. Isang bagay na pwede nating pag-isipan pagdating sa politika, sa kapangyarihan at sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang pangalan.